Higit sa 180 bansa pinatawan ng taripa ng Trump administration. Ano nga ba ang epekto nito para sa Pilipinas? At ano nga ba ang taripa? Ano ang naging batayan ni Donald Trump para sabihing ang Pilipinas ay nagpataw ng kabuuang 34% tariff, kabilang na ang currency manipulation at trade barriers na pinagbasihan nito para patawan ng 17% ang lahat ng produktong ini-export ng Pilipinas sa US. At bakit mas maliit ang tariff nito sa Singapore na umabot lamang ng 10% kumpara sa Pilipinas? Yan ang ating aalamin sa videong ito, kaya tumutok ka lang at manood bago magkomento. Base sa mga pahayag ni Donald Trump, ang layunin nito sa paglulunsad ng tariff war ay upang palakasin ang ekonomiya ng kanilang bansa, kung saan sa pamamagitan ng taripa na ipinapataw nito sa napakaraming bansa ay nagdudulot ito ng dagdag na gastos sa pamumuhunan ng mga negosyante sa US. At sa ganitong paraan ay naniniwala umano si Trump na mas nanaisin na lang ng mga negosyante sa US na sila na mismo ang lumikha ng mga produktong binibili nito mula sa iba't ibang mga bansa. At upang suportahan ang plano niyang ito ay nangako si Trump na tutulungan niya ang mga nais magnegosyo sa bansang ito, gaya ng pagbabawas ng mga buwis, pagpapautang, pagbibigay ng subsidy sa enerhiya at pagbibigay ng maluwag na mga patakaran para sa imigrasyon sa mga nais magtayo ng negosyo sa Amerika. Kaya't sa madaling salita, ang pagpapataw ng taripa ni Trump ay magdaragdag lamang ng gasto sa pamumuhunan ng mga negosyante sa US at hindi sa mga bansang pinatawan ng taripa ni Trump. Ibig sabihin, kung ang Pilipinas ay magbebenta ng produkto sa US, ay ang mga negosyante sa US ang magbabayad ng karagdagang buwis at hindi ang Pilipinas. Subalit sa paraang ito ay maaaring mas kumaunti na ang bibilhing produkto ng US mula sa Pilipinas dahil mahihirapan sa karagdagang buwis ang mga negosyante sa bansang ito, kung kaya't mas liliit ang bilang na maibebenta ng Pilipinas sa US. Kaya't mangangahulugan na mas liliit din ang kita ng Pilipinas na maaaring makapagpababa sa foreign reserve ng bansa na mayroong epekto sa fluctuation ng value ng peso. Kaya't maaaring bumaba ang halaga ng peso kontra dolyar. Subalit kung iisipin nating mabuti, kung hihina ang value ng peso kontra dolyar, ay magdudulot naman ito ng mas mataas na kita para sa mga OFW at sa mga online businesses sa Pilipinas na kumikita ng perang dolyar, kabilang na ang mga content creators. Kaya't napakalaking bagay pa rin ito para makabawi ang Pilipinas sa paglakas ng foreign reserve ng bansa. Bukod pa riyan, kung ikukumpara ang ipinataw na taripa ni Trump sa mga produkto ng Pilipinas kumpara sa mga kapitbahay nito sa Asia, ay malinaw na mas maliit ang taripang ipinataw nito para sa Pilipinas. Ibig sabihin, kung ang US ay mamimili ng produkto mula sa mga bansa sa Asia, ay maaaring makita nito ang Pilipinas at Singapore na mas mainam bilhan ng mga kalakal dahil mas mababa ang babayaran nila sa pag-i-import ng mga produkto mula sa dalawang bansa. At dahil ang Singapore ay napakaliit lamang na bansa, ay hindi nito maibibigay ang lahat ng pangangailangan ng US, kung kaya't malaking bagay pa rin para sa Pilipinas na mas mababang taripa lamang ang ipinataw ng US para sa mga produkto nito. At bukod sa posibilidad na madaling makikita ng mga negosyante mula sa US na mas makamumura sila mula sa mga produkto ng Pilipinas, ay maaaring maisip rin nilang magtayo ng mga bagong negosyo sa bansang ito dahil bukod sa lakas ng manpower ng bansang ito, ay maaaring magsilbering itong apple of the eye sa Asia na mga negosyanteng Amerikano dahil sa mas mababang taripa na ipinataw ng Trump administration dito. Kaya't bagamat maaaring maraming maapektuhang negosyante sa bansang ito sa pagsisimula ng tariff war ng US President, ay hindi naman ito basta na lamang magdudulot ng malawakang krisis para sa bansa kumpara sa mga kapitbahay nito sa Asia. Pero bakit nga ba umabot ng 17% ang taripa na ipinataw ni Trump para sa Pilipinas? Kung mapapansin kasi natin, base sa inilabas na chart ng US President, ay 34% umano ang itinuturing ni Trump na ipinapataw ng Pilipinas sa mga produkto mula sa US. Subalit ayon sa data ng United States Trade Representative,
Ang karaniwang taripa lamang na ipinapataw ng Pilipinas sa MFN o Most Favored Nation gaya ng US ay umaabot lamang ng 9.8% para sa produktong pang-agrikultura at 5.5% naman para sa non-agri products. Kaya't marami ang nagtatanong kung papaano umabot ng 34% ang nasa footnote ng chart ni Trump, at base nga sa chart na ito ay hindi lamang ang mismong taripa ang naging batayan ni Trump para dito, dahil isinama nito ang itinuturing niyang currency manipulation kung saan walang tamang sukatan para dito. Kaya't karaniwang ini-estimate lamang ito ng mga ekonomista, kung saan maaaring tinitingnan nila kung gaano kadalas nakikialam ang central bank ng isang bansa sa palitan ng pera. Halimbawa, kung madalas binabago ng central bank ang halaga ng kanilang pera sa pamamagitan ng mabilis na pagpapalit ng interest rates ng central bank para mas maging mura ang export nila at maging mas mahal ang pag-import nila, kung saan sa ganitong paraan ay tila nga nadadaya ang palitan para magkaroon ng advantage sa kalakalan ng isang bansa. Kaya't kapag napansin ng US na nagkakaroon ng daya o manipulasyon sa isang bansa, ay pinapataas nila ang trade barrier score nito, kaya't binibilang ito ng US na parang dagdag na buwis o harang sa kalakalan na itinuturing ni Trump bilang extra charges ng Pilipinas para sa produkto ng US, habang ang mismong trade barriers naman na nakapaloob sa chart na ito ay maaaring sinusukat ng kampo ni Trump gamit ang reports mula sa exporters kung gaano kahirap makapasok ang produkto nila sa isang bansa. Halimbawa, kung may bansang sobrang higpit sa food imports, kahit walang tarif, maaaring bigyan iyon ng equivalent na 10% o higit pang barrier score. Kaya't kapag ito ay pinagsama-sama ng US think tanks at analyst, ay maaari nilang sabihing umaabot ng 34% na katumbas ng taripa ang ipinapataw ng Pilipinas sa produkto ng US. Habang ang Singapore naman ay nakatanggap lamang ng 10% tariff mula sa US, dahil ang Singapore at US ay may free trade agreement, kung saan dahil dito mas maraming produkto ang pumapasok sa US mula sa Singapore na may zero o mababang taripa, samantala ang Pilipinas ay wala pang bilateral FTA o free trade agreement sa US, at bagamat may ilang special trade programs gaya ng Generalized System of Preferences o GSP, ay hindi naman ito kasing lawak ng isang full FTA o Free Trade Agreement. Bukod pa rito ay mayroon ring pagkakaiba ng economic and trade policy ang Singapore kumpara sa Pilipinas, kung saan ang Singapore ay kilala sa mas pagiging liberal at open economy. Nakikipag-trade dito sa maraming bansa at madalas nagbibigay ito ng mutual benefits sa mga trading partners gaya ng US, kaya't ang US ay nagbibigay rin ng mas magaan na treatment pabalik dito. Bukod pa riyan, ang Singapore ay napakaliit lamang na bansa, kung kaya't ang malaking taripa na maaaring ipataw rito ng US ay may napakabigat na epekto para sa bansa, kung kaya't mas mababa lamang ang ipinataw na taripa dito ni Trump kumpara sa Pilipinas. Gayunpaman, bagamat parehong may masamang epekto ang mga taripa na ito sa Singapore at Pilipinas, ay may pakinabang pa rin ang dalawang bansang ito kumpara sa mga kapitbahay nito sa Asia, dahil ang US consumers ay maituturing na pinakamahalagang partner sa kalakalan ng mundo, dahil sila ang may hawak ng world currency na hindi madaling bitawan ng kahit na sino. Isang halimbawa, kung nanaisin ng bawat bansa na labanan ng tariff war ni Trump at ihihintunan ng lahat ng bansa ang pakikipagkalakalan sa US, ay maaaring masayang lamang ang lahat ng US dollars ng bawat bansa sa mundo na nagsisilbing foreign reserve ng mga ito na nagpapalakas ng kani-kanilang currency. Kaya't kung bibitaw ang lahat sa pakikipagkalakalan sa US, ay mas lalong maghihirap ang bawat bansa sa mundo, dahil napakaraming foreign reserve ang mawawalan ng value sa mga bansang ito, kung saan ang bilyong-bilyong dolyar na pag-aari ng napakaraming negosyante sa bawat bansa ay mawawalan na ng halaga, at kapag nangyari ito ay mangangahulugang napakaraming negosyo ang mahihinto sa pakikipagkalakalan sa iba dahil wala ng value ang kanilang mga pera. Kaya't sa huli, kahit pa magpataw ng taripa si Trump sa halos lahat ng bansa sa mundo, ay hindi basta mabibitawan ng mga bansa ang pakikipagkalakalan sa mga Amerikano, at sa sitwasyong ito
Ang magiging opsyon lamang din ng mga negosyante sa US ay mamili ng produkto mula sa mga bansang may mas mababang taripa na ipinataw ng administrasyong ito o kaya naman ay mag-invest sa mismong bansa dahil sa posibilidad na lumakas ang pag-e-export kalaunan sa bansang ito.